Hello, magandang hapon po sa lahat ng aking mga viewers, aking mga followers, silent viewers. Lahat-lahat po na nagsubaybay sa aking mga videos po ay meron pa akong ipapakita sa inyong mutya na aking nakukuha sa iba't ibang klaseng lugar. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento ay huwag makalimot po yung mga baguhan na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayong maka-update sa susunod kong mga videos. Itong aking nakukuha o nakikita sa kabundukan, isa po itong itlog na tinatawag sa amin na kuruwakwak sa Bisaya. Ito po ay isang klaseng itlog na kuruwakwak na karamihan ay makikita natin sa tabi ng ilog, sa tabi ng basakan o lamakan, yung mga palayan. Diyan po sila karamihan naninirahan, yung mga kuruwakwak. Diyan din sa mga kanal, yung mga mapuputik na mga lugar, diyan po sila naninirahan. At diyan po sila nangingitlog sa tabi ng mga ilog, sa kanal. Diyan po sila nangingitlog sa punong kahoy, minsan sa baba lang na kasing haba ng tuhod natin, 1 meter, minsan kalahating metro yung kanilang pinag-iitlogan. Kaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura sa kanyang itlog. Ito po ang itsura sa kanyang itlog na kuruwakwak. Ang kulay po niya ay gray na may pagkapuntik-puntik na kulay itim. Ganyan po talaga ang kulay ng kanyang itlog. Ayan, kuruwakwak po yan. Ang nakakilala po nito yung mga Bisaya lang po, kasi ang mga Bisaya, karamihan po yan ay nakakakilala sa kuruwakwak. Yung tunog niya ay yung ganyan. Yan po ang tinig o tunog ng kanilang mga boses na diyan po sila naninirahan sa tabi ng ilog, sa kanal o sa sapa na may mga putikan, sa mga palayan na may mga putik. Minsan nga nangingitlog po yan siya sa palayan. Binabalik-balik po nila yung puno ng palayan, yung mga humay sa Bisaya, diyan sila nangingitlog. Ito ay nangingitlog ito doon sa palayan na aking nakikita. 6 na piraso po ito, iba't-iba't ang kulay. May mga kabang-kabang na pula, may mga dirty white na kabang-kabang din, mga tiger-tiger na mga camouflage po yung mga itlog nila. Iba't iba ang kulay. Ito rin ay isa sa pinakamagandang nakikita ko, na siya po sa 6 na piraso na itlog, isa lang po ang nagiging bato po yan. Ito po ang nag-iisang bato na kanilang itlog na nagiging mutya. Ayan. Ang gamit po niyan ay maganda yan sa proteksyon, tagulilong, taguliwas, panipas. Gamot din yan sa barang daot, hilo, paktol, ug usik. Itong bato na ito, kung halimbawa dalhin mo ito, balutin mo lang ito ng pulang tila, maaring hindi ka matamaan ng anumang sakuna sa kapaligiran na may paparating na mga trahedya. Ito po ay magamit natin sa tagulilong, pwede rin ito gamitin. Pag hindi ka maputukan, pwede rin ito. Hindi ka makikita, pwede mo rin itong magamit. Ganyan po katindi ang ating mutya sa kuruwakwak na ibon, na yung kanyang paa ay maliliit lang po yan, pero mahaba. Ang kulay po niyan ay itim. Ayan, itim. Parang din yan siya na tulabong, pero yung tulabong iba din yan. Malaki-laki konti yung tulabong, pero ito maliliit po ito. Maliliit konti yung kuruwakwak. Ganyan po ang kanyang anyo. Kaya napakaswerte natin dahil nakakita tayo ng bato o mutya, itlog niya na nagiging bato. Napakaganda po niyan. Kasi araw ngayon ng Biyernes, hindi ko sana ito i-vlog. Paabutin ko sana na 3 araw. Pero hindi ko na matiis dahil siya po ay tunay talaga na nagiging bato. Hindi na po ito babalik sa dating anyo niya na siya po ay magiging lambot. Kaya pukpukin natin. Ayan, bato na po talaga siya. At ito rin ang pangalawa, isa po ito sa pinakamagandang bato o mutya na nakikita ko. Ito sa loob mismo na kahoy na nabubulok o yung troso. Yung pinakamalaking troso na bato, pinakamalaking troso na kahoy na ang sa kanyang buko parte ay meron siyang bato. Ito po, natuklasan ko po ito dahil nga ako ay nangahoy o nanguha ako ng panggatong na aking
ilagay sa aking panggatong sa pagsasaing ko ng mga kakanin. Kahit nga hindi kakanin, mga ulam, kung ano ang pwede mong gawin sa mga panggatong. Kaya kailangan po natin maghanap ng mga kahoy na panggatong sa kabundukan. Kaya ito po ang aking nadatnan na nakikita ko na may bato po sa loob. At ito po yon. Kaya napakagandang bato po yan. Dahil yan po ay pwede yan sa kabal. Pwede rin yan siya sa tagulilong. Dahil sa ilalim ng punong kahoy nakikita na aking kinukuna ng panggatong dahil ginamitan ko pa ito ng wasay para mag-chop-chop po yung panggatong. Kaya ito po ang aking nadatnan na nakikita na siya po ay isang bato. Ayan o, patunay na siya po ay bato, magtutunog talaga siya. Ganyan po ang itsura niya. Ayan. Buko po ito niya, buko. Kung nakakita kayo ng buko, yung kahoy na sanga na pinagpuputulan, mabubulok yan hanggang mamamatay, yan po ay kapag mautod po yan na nakadikit sa punong kahoy, yan po ay nagiging buko. Ito po yon, nagiging buko. Doon ko po ito parte nakikita. Ayan. Kaya maganda ito sa kabal, maganda siya sa tagulilong, panipas. Yan po ang gamit. Pati rin sa barang daot hilo paktol ug usik, pwede rin yan magamit. Kaya lahat pong kakaibang mga bato na nakikita natin na nagiging mutya, yan po ay magamit po yan sa pangkalahatan, mga proteksyon, kahit sa swerte pwede po yan. Yan po ang gamit sa mga birtud o immortales na bato. Tinatawag po yan immortales na bato dahil po siya ay nagiging bato, hindi na po siya babalik sa dating anyo niya. Kaya nag-immortal siya, nagiging makapangyarihan siyang virtudes. Yan po ang ibig sabihin yan. Ayan. Kung pagmasdan yung mabuti yung kanyang anyo o grano, ayan, mayroon siyang tagusan na mga paikot-ikot na para siyang ipo-ipo. Yan po ay isa sa mga pinaka magandang gamitin na para siyang ipo-ipo na buko ng kahoy na nagiging bato. Ayan, sa ilalim kasi ito ng kahoy na nakikita na sa aking pagkuha ng mga panggatong. Siyempre, i-chop-chop natin yan, gamitan natin ng wasay, mas lalo na kapag malaking kahoy, yan po ay magamit sa pagsasaing natin kahit anong iluluto natin. Kaya ito po ang ating nakukuha ngayong araw na ngayon dahil nga Biyernes ngayon. Ngayon po ay tag-ulan dahil may bagyo. Kaya nagbablog talaga ako para makita din ninyo na meron akong bagong nakuha na mutya. Ito po ang bago natin nakuha. Isang itlog ng kurokwak na nagiging bato na kulay po niya gray na may pagkapatig. Ayan, napakaganda. Maliit lang po yan dahil nga siya po ay kurokwak. Ayan. Ulitin ko po, ito po ay tagulilong, taguliwas, panipas, pangubol, pangasam. Lahat magagamit ito. Pwede ito sa business dahil itlog siya. Ayan, paunahan na lang po kayo. Kung halimbawa ito ay magkagusto kayo nito, meron akong number dyan na iniwan, 0948-0663790. At sa Facebook account naman, Commander Bugtungan yung aking palaging ginagamit para makapag-chat kayo sa akin kung taga-ibang bansa kayo. Kaya yun lang po ang aking masasabi at maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking channel at God bless po sa iyong lahat.